si Bam Aquino, dapat dito tayo bumili ng mga timba. Orokan eh. Orokan. Plastic. Di ba? Orokan. Di ba nung nagkakampanya siya para lang makuha ang boto ng ibang taong undecided, sabi niya, hindi daw siya masyadong nagpa-prioritize sa impeachment. Mas marami pa daw na dapat i-prioritize. Pero honestly, hindi siya issue ng mga kababayan natin. Yung issue ng mga kababayan natin, yung pagkain, yung kakulangan ng tulong sa edukasyon, pagkakaroon ng mga limitadong trabaho na pwede makuha, yung ayuda na hindi binibigay ng patas. Palagay ko yung impeachment, mahalaga siya sa mga partido, mahalaga siya sa mga politiko, pero pagdating sa taong bayan, ang hinahanap pa rin nila, yung mga taong magtatrabaho para sa kanila, yung mga issue na mahalaga sa kanilang pamilya. Ngayong nahalal na, nakuha na yung boto. Bumaliktad na. Dinala na siya ng INC na anti-impeachment. Bumaliktad na. Dapat matuloy yung impeachment trial. Wala nang bukang bibig, kundi impeachment. Walang word of honor yan. Wala, mahirap talaga magtiwala sa isang Aquino. Pero nalungkot ako ha. Bakit? Inendorso ng INC si Senator Bam Aquino. Tapos ngayon hindi niya sinusunod yung magandang plano niya noon. Kaya naniwala sa kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo, masakit doon yun. Ng timba eh. Masakit yun, sir. Ng timba at saka mga drum kay Bam Aquino. OMG. Anyway, speaking of trabaho ng legislator, hindi rin po trabaho ng legislator tong pakialaman ang Supreme Court. Ito na naman, may kaulaluan na naman ginagawa itong dalawang mambabatas natin, ha? Si Kiko Panghilinan at si Bam Aquino. Alam nyo, si Bam Aquino, dapat dito tayo bumili ng mga timba kung saan natin iupunin ang tubig baha. Alam mo ba yan? Sige, bakit po? Orokan eh. Orokan. Plastic. Di ba? Orokan. Di ba nung nagkakampanya siya para lang makuha ang boto ng ibang taong undecided, sabi niya, hindi daw siya masyadong nagpa-prioritize sa impeachment. Mas marami pa daw na dapat i-prioritize. Ngayong nahalal na, nakuha na yung boto. Bumaliktad na. Dinala na siya ng INC na anti-impeachment. Bumaliktad na. Wala nang sinasabi ngayon, wala nang bukang bibig, kundi impeachment. Walang word of honor yan. Wala, mahirap talaga magtiwala sa isang Aquino. Natatandaan nyo yung ginawa ni Cory Aquino kay Doy Laurel. Yung mga usapan nila, tinalikuran. Bagkos. Bagkos. Siniraan pa ng siniraan si Vice President Doy Laurel. Samantalang kung hindi nag-give way si Vice Presidente Laurel sa pagtakbo niya bilang presidente, baka hindi nagkaroon ng people power. Kasi magdi-divide yung opposition. Hindi pwedeng sabihin ni Cory Aquino na dinaya siya. Bagamat ang official count ay nanalo si Pangulong Marcos Sr. So ako hindi ko, kahit asar ako rito kay Junior, paninindigan ko ang nanalo noon si Senior. Kaya nangailangan sila mag-people power. Extra-constitutional nga yun. Inagaw nga nila yung poder. So yun na nangyari. Ako ayoko ng mga pang-aagaw ng poder via extra-constitutional means. Kaya yung mga nananawagan, Revgov, or magkudeta against President Marcos, ayoko po niyan. For the record, ayoko ng extra-constitutional. Kung papalitan ang pinuno, it should be by constitutional means. Yung ayon sa saligang batas at ayon sa rule of law. Kasi lagi tayong rule of law. Kaya ngayon ang sinisigaw natin kahapon eh. Diba? Respect the Constitution, respect the Supreme Court, respect the rule of law. Ayun, may mga ulalo ha. Ito, natatawa ako din sa mga kritiko ng konstitusyon ng Supreme Court. May sinasabi sila, ang Supreme daw ay konstitusyon. Hindi ang legislature, hindi ang Supreme Court, hindi ang executive, ang constitution daw. Totoo yung sinasabi nyo, pero yung conclusion nyo, mali. Kaya daw, hindi maganda yung ginawa ng Supreme Court na nakialam sa legislature tungkol sa impeachment. Kung sinasabi nyong ang Supreme ay ang Constitution ang nagbigay ng kapangyarihan sa Supreme Court na sila ang mag-determine. Hindi po lamang optional. Ang ibinigay sa Supreme Court ay
hindi lamang judicial power. Opo. Na alam naman natin kung anong ibig sabihin ng judicial power. The power to hear and decide actual controversies. Pinalawak pa. Uulitin ko na naman sa mga matitigas ang ulo katulad ni Bam at saka ni Kiko. Judicial power includes duty, obligasyon, katungkulan to determine kung may grave abuse of discretion. Constitution po. Kaya yung sinasabi naman ng mga hindi abogado, katulad ni Risa, ni Tito Soto, na bakit ito pinahimasukan, nakalagay doon sa Constitution. Ito po, napakasimple na ang gagawin kong eksplanasyon. Kasi baka hindi abot ng utak ng iba. Hindi naman sa ininsulto ko si Risa, pero gano'n na nga. Ay, eto po. Oo. Ang konstitusyon ang nagbibigay sa Senado ng sole power to hear and decide impeachment cases. Tama! Ayun. Ngunit, paulit-ulit na natin sinasabi, napakasimple lang naman, before you can jurisdiction ang una. Before you can hear and decide any case mula sa pinakaman Metropolitan Trial Court hanggang sa Court of Appeals plus ang impeachment court. Opo. Before any court can hear and decide a case, it must have jurisdiction. Because jurisdiction is the power to hear and decide a case. Okay, Okay. Opo. Ngayon, sinabi nga ng Supreme Court, wala kayong jurisdiction. Bakit Supreme Court at hindi impeachment court? Sapagkat may alegasyon ng grave abuse. At ayon din sa konstitusyon, the same constitution that created the impeachment court, ay ang Supreme Court ang may katungkulan na sabihin kung may grave abuse. Anong ibig sabihin kapag may grave abuse? Walang jurisdiction. Kasi grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Walang jurisdiction o sumobra sa jurisdiction. May power ka pero sinobrahan mo yung pag-exercise ng power. Okay. Paano magpapasok yung constitutional power ng impeachment court para mag-hear and decide kung walang jurisdiction? So, it never vested. The power to hear and decide never vested in the impeachment court in the first place kasi may 1-year ban nga among other things. Okay. Yun po yun, Miss Ontiveros. Magtanong po kayo sa abogado kasi ang problema, ang pinagtatanungan yung abogado, yung may confirmation bias. Katulad siguro ni Tony Carpio, the feeling niya nasa Korte Suprema pa siya na dapat mamamaig. Akalapit mo namang sabihin mali daw, factually in error. Bago, dapat daw mag-oral arguments. Bakit dinidiktahan mo Supreme Court? Wala ka na sa Supreme Court. Mr. Carpio, yung sinasabi ni Larry Gadon na ang Korte Suprema ay tuta ng mga Duterte. Ikaw, Mr. Tony Carpio, noong ikaw ay nasa Korte Suprema, lahat ng boto mo ay pabor dun sa nag-appoint sa'yo. Di ba yung sa Arroyo, yung TRO, kinontra mo dahil ang nag-appoint sa'yo ay, ang kinakampihan mo ay yung si Aquino. Dahil ikaw ay out and out dilawan. Si Tony Carpio, lahat ng boto niyan is in accordance with his political beliefs. Political, hindi sa batas. Ano nangyayari, Mr. Carpio? Lagi kang nasa minority. Lagi kang natatalo sa botohan. Laging mali ang iyong opinion. Bakit ko sinasabing mali? Dahil ang majority lang ang tama. Ganon po ang Korte Suprema. Mag-dissenting opinion ka man, mali ka pa rin. So do not tell us now na tama ka kasi malimit nung ikaw ay mahistrado pa ng Korte Suprema, you were always on the losing side.